So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yan, happy 4K subscriber na po tayo. So yun, tuloy-tuloy lang po mga coins and continuous lang po dun sa ating coin series. So yun, piso series tayo ngayon mga coins. So yun, may mga remaining variant pa po tayo dito na natitira dito sa ating content. So yun, meron tayong hinahanap na variant po. Tama po, yun nakalagay po sa ating thumbnail. So tapusin at panoorin po natin mabuti yung content. Na sa ganun po, malaman po natin kung anong variant po yung aking bibilhin sa inyo ng ganong halaga. So yun, samahan niyo po ako mga coins. Ating talakayin po yung variant po na aking hinahanap at pwede ko po sa inyong bilhin ng ganong halaga. So yun, nice ko ulit magpasalamat sa inyo mga coins. Kundi dahil po sa inyo, wala po itong ating YouTube channel. So thank you ng marami. So huwag natin masyadong patagalin, pahabain. So tara, let's go! So ilang mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, nag-stop po tayo dun sa ating 2007 po na magnetic na piso. So yun, proceed na po tayo dito sa ating 2008. So medyo mahaba-haba to. Tatlong variant lang tong ating ibibigay. But then, yung variant po na to is masasabi ko na medyo mahirap tong hanapin at hagilapin. So yun, doon sa huling part siguro ng content, nandito kasi yung ating bibilhin na variant nandito sa 2010. So, ang tatalakayin po natin ngayon is itong ating 2008, 2009, and itong 2010 natin. So, ito, mga coins, ibigay natin yung unang variant ng 2008. Yan. So, i-zoom po natin para mas makita po natin yung texture o itsura po ng barya na aking ilalagay doon sa ating personal frame. So first part mga coins is ito yung ating non-frost na 2008. So ito po yung kanyang reverse and ito po yung kanyang obverse. So makikita nyo po hindi po siya frost. Yan. So non-frost po ito. So wala kayong makikita na any frost type. So yan, normal po yung kanyang texture. Yan. So ito po yung unang variant na aking ilalagay sa aking frame. So next variant po natin is ito. So yung reverse part po niya is makikita nyo parang glassy po. So nakikita nyo po yung pinaka reflection ko. And yung pinaka obverse part po yung pinakaharap. Ayan po. Mint frost po yung pinakaharap po niya. So yan, makikita nyo po yung pinaka mint frost po niya. So 2008 mint frost. Yan. Obverse mint frost. So yan. Makikita niyo po yung pinaka texture niya mga coins is mint frost. Yan. So ang mint frost po kasi mga coins is makikita niyo po yung pinaka luster po. Ito po yung pinaka luster effect po kasi ng barya. So makikita niyo po yan po. Mint frost po ang tawag po dyan. So nakikita po natin yung ating reflection. So yan. So kung frosted po kasi almost ang mangyayari po dito mabablanko po yan. So pag ginanon nyo po yung toning ng barya halos wala kayong makikita ang reflection. Yan. So ito po yung aking mint frost. Yan. Or mint luster pwede na rin po itawag dito sa coin na to. So yan. So next po natin. So dalawang variant na po. Isang normal and isang mint frost. So next po natin is itong obverse frost. So yan. So yan mga coins, ito po yung sinasabi ko po sa inyo, yung ating frost. So makikita nyo po, yan natin, lock natin. So makikita nyo mga coins is nabablock po yung pinaka reflection niya. So ganito po yung katangian ni frosted, lalo na dito sa ating mga magnetic. So yan, makikita nyo po sa kahit anong angulo. Ito po ay yan, nabablock po. Halos wala kayong makikita ng reflection. But then, yung kanyang kondisyon, makikita nyo mga coins is maganda. Yan. So, sa pinaka
reverse part niya. So, i-dim natin ng konti. Yan, para mas makita yung texture. So, yan, makita nyo yung pinaka-reverse part niya. Yan, yung reflection na sinasabi ko po sa inyo. Yung parang mirror type. Yan. So, ito mga coins, possible. Itong mga ganito. So, magbigay tayo ng presyo. So, yung mga ganito, pwede nyo pong bilhin o pwede po kayo makabili. So, liman na natin ng konti. Yan, lock natin. So, pwede kayo makabili ng ganito. Ganitong kondisyon, nasa 40 to 50 pesos ang isa. So, para sa akin, ito yung medyo mahirap sa tatlo. So, yung ganitong kondisyon. Yung Mint Pros, kung tawagin. Ayan, nakikita nyo mga guys yung kanyang reflection, and then makikita nyo yung pinaka-kondisyon niya is yan, makikita nyo mga guys. Yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung frosted po or frost coin is parang yellowish po siya. Yan po. So yan, makikita nyo kagad mga guys yung differences po niya. So yan mga guys, kung may mga variant po kayo na medyo kakaiba, so sabihin nyo po sa atin. So yan, binigay ko na po sa inyo yung ating 2008 na variant. So yung ganito mga guys nga pala, mga ganito possible, pwede kayong makabili o pwede siyang ibenta ng possible mga 70 to 80 pesos pag ganito kaganda. Yan. So ganda, napaganda ng variant na to. So next po natin is itong ating 2009. So ito po. So bigay na natin yung ating die 1 and die 2. So dalawang variant po yung nakalagay kay Numista. So ito po yung ating die 2. Yan. So makikita niyo po kay die 2 is unang-una, yan natin, yung kanyang cogwheel. So tingnan niyo mga coins para hindi kayo malito dun sa die 1 and die 2. Yung kanyang cogwheel is medyo dikit dito sa ating hanap, kuha tayo ng mga pwedeng panturo. Yan. So yung kanyang cogwheel is normal. Makikita nyo po yung pinaka inner rim nya. So dito, sumubaybay kayo dito mga sa inner rim nya. Yung die 2 po kasi is medyo thinner po yun. Yan. So yung pinaka 1993 nya is mas makapal po, mas bolder po ng konti compare dun sa ating die 1 mamaya. Ay die 2. Sorry. So ito po yung die 2 natin. So yan, yung year po. Tingnan nyo rin po yung pinaka year o 2009. So ito po yung ating die 1. Ay die 2, sorry. Yan. So yun. Gaya nga po nung una kong sinabi po sa inyo. Parang lumalabo siya. Lock natin. Yan. So yung pinaka inner rim niya, makikita nyo mga koys, is mas thinner, mas manipis. So yan, wag kayong mawawala sa part na yan. Mas manipis po yung pinaka inner rim ni die 2. And then yung pinaka 1993 niya, i-zoom natin ng konti. I-dim natin. Yun. So magad ng dim. Yan. So makikita nyo ba ako yung 1993 ng ating die 2 is ganito. So yung iba dyan kasi nalilito mga coins Tingnan nyo yung die 2 natin. Ay die 1 natin. So ito po yung die 1. So makikita nyo yung pinaka circle po nung pinaka 9 is mas maliit po. And then yung pinaka circle po nung kanyang 1993 na die 2 is mas malaki. Yan nga po, gaya nga po nung aking sinabi kanina. Hindi kayo malito. Tignan nyo yung pinaka inner rim. So ito po yung inner rim mga coins Ito po, yan po yung kanyang inner rim. Yan po yung pinaka inner rim ng coin. Yan. So sa obverse part, makikita nyo naman po, pareha silang 2009. So yan. And then sa pinaka reverse, dun po magkakaroon ng, dun po magkakatalo. So yan. So ito po yung die 1. Ito po yun. So, ito po yung die 2. Yan. So, ito po yung isang variant po na masasabi kong kakaiba. Na 2009 pa din po. So, yan. Medyo madilim. Yun. So, unang part,
Tingnan natin yung reverse niya, kung anong reverse pa nitong ating 2009. So sa reverse part, yan. Siya po ay isang Daiwan. So asan ba yung ating Daiwan dito? So ito. So yan, makikita nyo mga coins, similar po siya. Halos parehas lang po. And then ang makikita nyo lang medyo difference niya is wala. Halos wala po mga coins. Yan, liwanagan natin kasi meron ditong other variant po ng 2009. Yan. So yan, makikita nyo mga coins, oh. Yan. So same lang po sila ng obverse and pinaka reverse po niya. Ay, obverse po niya, reverse po niya, sorry. Makikita nyo halos similar lang po siya. Wala pong pinagkaiba halos. Makikita nyo naman po, parehas po sila na, ba't tumalabo yung cam natin? Hindi nyo masyado makikita yung pinagkaiba nila. Yan. So ang pinagkaiba nila mga coins is ito, yung obverse part. So yan. So unang-unang tignan nyo mga coins is yung pinaka 2009 nya. So dapat mas maganda, medyo familiarize po kayo sa itsura o texture ng coin para na sa ganon hindi po tayo malito. So ito po yung ating 2009 na Daiwan. And ito po yung ating 2009 na sinasabi ko sa inyo, medyo rare. Yan. So bakit ko ba nasabi na medyo rare po siya? So unang-una mga coins is tingnan nyo yung kanyang 2009 spot. So anong una nyong napapansin? First part makikita nyo mga coins is, yan, i-zoom natin. Mas malayo po yung ating rare. Ito po, makikita nyo kagad yung pinaka-agwat niya, pinaka-patlang niya ng 2009. And compare dito sa 2009 natin na isa, medyo dikit. Pangalawang part is malabo. Dali. Tawa natin. Yan. So, timplahin natin yung kulay, texture, and then saka natin i-zoom. Yan. Tapos, timplahin natin. Yun. So, makikita nyo mga coins, is mas thinner po yung ating rear. So, ito po yun. Compare dito sa ating Daiwan din po na, ito po, tinatawag ko po ito na 2009 Daiwan thin script. Yan. Thin script. Thin po yung pinaka mga script po niya. Yan po. Yan. So, maninipis po. Ito po, mas bolder po itong Daiwan na to. So, tingnan nyo po yung pinaka-reverse niya. Halos same lang po. Ayan. Wala pong pinagkaiba mga coins. Tingnan nyo mabuti. Mas thinner nga po ito. Mas thinner ng konti talaga siya. So, yan ang mga coins. Oh. Kita nyo po yung pinaka-obverse part niya. So, mas malalayo nga po. Mas malalaki yung agwat niya. So, yan oh. Kita nyo kaagad yung difference niya. So, yun o. Di po ba mga coins? Medyo malayo, mas thinner po talaga to. And ito, mas thicker. So, mas mataba, mas matataba yung mga script. And ito, mas manipis. So, makikita nyo sa nakalagay na piso. So, makikita nyo po. Ayan po. Yun. So, yun mga coins. Ito, possible new variant po ito ng ating 1 piso na 2009. So, na-content ko na rin to nung nakaraan. So, ito po. Isa po ito sa mga isasama ko dun sa aking bubuin po na series. Yan. So, yan na mga coins ha. Sabi ko nga po sa inyo, mas maganda akong maging observant kayo. At the same time, mas maganda kung medyo kabisado nyo yung coin nyo. Or yung coin mismo. Para at least pag naghunt po kayo, every time makakita kayo na medyo kakaiba. So, yun. Pwede nyo siyang idagdag kaalaman doon sa mga variant na patuloy po sa atin nagsisirculate. So, ito next natin mga coins. Ito medyo confusing din ako dito eh. So, parang ganun din po dun sa ating kaninang tinalakay. So, makikita nyo mga coins oh. So, yung unang part, yung condition po nito is parang reverse pros or mint pros kung tawagin. So, itong isa is normal lang. Katulad din po ng ating 2009. So, makikita nyo, mga coins, tingnan nyo po mabuti.
So ito po ay isang, yan po, parehas po siyang die 2. Yan. Ay, die 1, sorry. Yan, die 1 po. So yung die 1 mga kuys, makikita nyo kagad yung pinaka, ano po niya, pinaka inner rim niya po. Ayan, sinasabi ko mga po sa inyo, mas thinner po yung die 2 compare dito kay die 1. Yan. So yan, same po sila ng likod or pinaka reverse. So makikita nyo lang, medyo mas makapal po, mas bolder lang po ng konti itong ating 1993 na isa. So ito po mas thin yung isa. So yun, makita nyo yung lapad, malapad yung pagkaka-imprenta sa kanya. So yun, makikita nyo yung 1993 spot. So yun, ito yung mas thinner mga coins. Ito yung mas bolder. So yan, mas maganda kung medyo, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo lagi, mas maging maganda kung observant po kayo. Ayan, yung piso sign po natin is mas thinner po ito, and ito mas bolder po ng konti. Yan. So next po natin is itong ating die 2. Yan. So ito po yung ating die 2. Yan. Spot po, ito po yung thinner po, mas thinner, and yan, 2010. So yan, ang dami nyong napupulot dito sa ating content. Kita nyo naman mga coins. So next po natin is itong bolder letters. Yan. So ito po, 2010. Yan. So yan po, ito po yung ating bolder letters mga coins. So unang-unang part nyo makikita is yung harap po niya, pinaka overst part po niya is normal lang po. So yung mga ganito pwede nyo siyang mabili o pwede po kayo makabili ng 100 to 150. So yun, depende po yan sa kondisyon. So lagi po talaga tayong nagdidepende doon sa kondisyon. So yung makikita nyo po, yung pinaka-cogwheel po niya is, yan po. So yung pinaka-likod po niya dapat mga coins is hindi po siya, hindi po siya frosted. So wala po kayo dapat aninagan o mababakasan na frost. So ito po, yan, ito po yung ating ilalagay sa frame. So kung may maganda kayong ganito na medyo maganda pa rin po yung kondisyon, so submit nyo po sa atin. So ito po yung ating 2010 na, kita nyo naman po, bolder letters. So next po natin is ito, yung ating 2010. Yan. Na, kita nyo naman mga coins, sobrang ganda po ng kanyang harap. So yan, mint luster po. So napagkakamalan nga po ito na frosted na 2010. Kasi yung pinaka overst part po niya is nakikita nyo naman napakaganda. Napaka solid. So yan. So yung pinakalikod niya, ito na. Reverse frost. Yan. So may nagtanong sa atin dati si Bossing Napoleon kung pag natanggal daw po ba yung pinaka frost ng barya is yun nga po. So makikita nyo kay reverse frost. Yan mga coins is ito. Makakapal po yung kanyang, yan. Makakapal po yung kanyang outer rim. So medyo hindi po kasi itong pinaka frost po mga coins. Itong frost type. Masasabi ko dito is mahirap po itong matanggal. So ito yung frost na yan mga coins is mahirap po yung matanggal. Sobrang hirap po mawala po niyan. So possible, sabi ko nga po doon sa ibang kolektor na nakakaugnayan ko is mahirap po siyang matanggal talaga. So hindi po yan basta-basta natatanggal. Kahit anong linis or anong gawin nyo dyan, hindi po yan natatanggal basta-basta. So ito po. So ito mga coins is nabili ko ng 200 pesos. So medyo pricey rin po yung presyo na ito. Medyo madugo nga po. So yan mga coins meron po tayong variant na hinahanap dito sa ating 2010. Yan. So anong variant po ba ito? So ito po. Yan. So makikita nyo mga coins is yan 2010. And then makikita nyo po, siya po ay isang die 3. Yan. So makikita nyo mga coins yung pinaka outer rim niya po, ang katangian kasi ni ating die 3 is
emboss po, makapal po yung pinaka-outer po niya o pinakalikod po niya. So makikita nyo dyan, panoorin nyo po mabuti yung pinaka-reverse part po niya is makikita nyo dyan mga guys, makapal po yung pinaka-outer rim niya po. So yan po isa sa mga katangian ni Die 3. So pwede ko po sa inyo yung bilhin ng 1,500 ang isa. Kung meron po kayo nyan, submit nyo lang po sa ating FB account or dun sa ating Macoins. So sabi ko nga po sa inyo, worth na worth yung pag-aantay nyo o panonood po ninyo ng ating content. So yan mga coins yung ganyan na variant 2010 na Die 3. So pwede ko po sa inyong bilhin ng ganong halaga. So malinaw po yan Wag lang po tayong tumingin sa year ng barya. Tingnan po natin yung reverse. Reverse Die 3 po ang ating hinahanap. Reverse Die 3. Wala pong iba, hindi po bolder letters, is reverse Die 3 lang po. So yan mga guys, thank you sa mga nakapanood po ng ating content na to. Maraming salamat din po sa pagsuporta po ninyo sa ating YouTube channel. So yun, hindi na muna ako makakapagbaba ng ating mga commenter kasi naka-unlisted pa po yung ating incoming content. So hindi ko pa po alam kung sino po ang mga magko-comment po. So yan, kita-kits tayo sa mga susunod na content mga coins, and ingat po sana tayo palagi. God bless us all. Salamat po. Paalam.